Alam ng lahat sa buong community na si Herbert Culanco ay galit na galit sa akin. Pero patuloy nyo pa rin nakikita yung mga concert niya sa TV station ko. Hindi na ko binalik. Sinulo na ni GB lahat, ni Sebastian, ang aking area sa Carcel side. Lahat-lahat. Yun po ang nangyayari po. Iniisip ko, meron ba akong kasalanan talaga? Meron eh. Sa isang banda, naging mayabang tayo. Sa isang banda, naging abuso tayo. Maaaring hindi ko inaamin ng mga panahon na ginagawa ko yan. Pero nung nasa Bartolina na ako, nakikita ko isa-isa eh. Kaya sabi ko, pangako ko sa sarili ko at pangako ko sa pamilya ko. Pagbalik ko sa maximum, kung ako'y bibigyan ulit ng pagkakataon, babaguhin ko yung style ko. Pwede naman akong tumulong ng hindi mayabang. Pwede naman akong makisama ng hindi magarbo. Pwede naman akong magsaya ng hindi masyadong magastos. Kaya alam ng lahat, kung mapapansin natin, halos 1 o 2 taon, si JB Sebastian, napag-usapan nga, GoP na. GoP na. Hindi na naririnig, wala nang programa. Ay, ibang klase ngayon yung bago. Si Herbert Culanco. Wala siyang sinabi ngayon doon. Kung mag-concert, kung mamigay ng pera, ganun din. Grabe. Nagkaroon na ng comparison. Pero, ako bilang isang preso na nakaranas na ng ganyang kalakaran dito sa loob. At bilang isang kaibigan ni Herbert Culanco, umabot kami rin sa point na, pare, ingat ka. Kasi, dinanas ko na yan eh. Ganyan din ako dati. At alam ko kaya kagalit ko concert ngayon kasi narinig mo dati ganyan ako. Alam ko kaya kami music studio kasi nakita mo sa akin. Alam ko kaya nagpapapunta ka ng artista dito kasi ganyan yung ginagawa ko dati. Alam kong may mabuti kang puso. Alam kong gusto mong pasayahin yung mga tao. Alam ko na gusto mong paligayahin at gusto mong tumulong. Pero laging ang tanong ng malayang lipunan sa atin at lalo na ang gobyerno, saan nanggagaling yung pera natin? At kapag yan hindi natin napangatwiranan, magmumukha tayong sindikato. Sagot sa akin ni parang Herbert, marami siyang koneksyon at marami siyang kaibigan na hindi naman siya pababayaan. At ako naman ay naniniwala doon. Hanggang sa umabot sa punto na akala niya yata, tinuturuan ko siya ng mali. Kasi sinasabihan ko siya na, pare, huwag ka masyadong magbihis. Pwede ka naman magmaong, pwede ka naman mag-t-shirt. Pare, huwag ka naman mag-imbita ng mga mamahaling mga banda. Kasi pwede naman tayo-tayo na lang. At pare, yung binayaran mong instrumento kanina, baka na-overprice ka. Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanyang tao, at ang nagsasabi rin isa sa mga nakapaligid dun, sinisiraan ka, Herbert. Kasi ayaw nilang turuan mo si Herbert na huwag maging magastos. Kasi baka hindi na sila kumita. Hanggang na nagkasira-sira na kami. Ito, tungkol doon sa BTV3. Kung mapapansin po natin, ang inyong lingkod po, kaaligid po sa kaalaman ng lahat na tayo po ang nagmamanage nitong stasyon na to. Pero hindi nyo naman po nakikita yung pagbumukha ko dito. Dahil ayaw kong isipin ng lahat na ginagamit ko tong TV station na to para lang sa sarili kong kasikatan. Pero nakita nyo kung paano ho tayo magbigay at gaano ka-professional yung serbisyong ibinibigay ko. So, bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si sekretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yan sinasabi Secretary de Lima. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, iano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. Gusto ba nila sa maximum kaysa sa medium? Kasi po ang maximum ay Las Vegas po. Ang sa totoo lang po ay gusto ko lang malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang maximum po ay noong nandiyan na po ako sa maximum ay ginawa ko talaga ng parang Ruas Boulevard. Lahat, kahit walang dalaw,
Sabihin ko na lang po sa inyong lahat, sampung model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yan. Ganon po ang, siyempre po, obligado po ko sa 3,000 at 3 million a month. Gagawa din po ko ng diskarte. Minsan magkulang yung pagkolekta ko. Ako po mag-abono. Lahat po gagawin ko po rin sa loob ng maximum para, siyempre, kung magkulang man, ako po mag-abono. Diyan sa mga kinikita mo yan, meron kang pinagbibigyan? May binibigyan ka sa mga Opo, kinikita? Secretary Dilima. Si Director Bukay is 1.2 million a month po yun. Si Director? November 2013, nag-umpisa po ako nagbibigay. Nauna po si Secretary October 2013. Si Director Bukay po is 2013 November po siya. Nag-umpisa po. At tinatawag po ako ni Director Bukay at nag-uusap din po kami. At sa iyang bagman niya si Colonel Eli. Colonel Eli? Pinatawag niya po ko, Your Honor, sa taas, unang upo niya. Napakilala siya. Okay, pinatawag ko siya, ako chairman. So, sabi niya sa aking una na, Chairman, ang gusto ko lang, walang gulo ha, kasi kakaupo lang. Kailangan ganit. Peace and order. Sabi ko na, Director, okay, Director, walang problema. Peace and order dito, walang gulo yan, walang away, walang patay, ganito. So, mga ilang months po, pinatawag ako uli at nag-uusap po kami doon sa ADCO office. Nagtaka ko po ako, may opisina man siya, kasi opisina nandyan po si YC Ragos, alam na pong opisina nila doon, malaki yun. Nagtaka ko, doon ako pinapasok sa ADCO office, yung assistant, tawag doon, assistant director, doon kami nag-usap. At iniwanan po kami ng isang superintendent at nag-close door po kami. Sabi, Sir, good morning. Herbert, alam mo naman, kakaupo ko lang ilang months. Alam mo naman ay tulungan mo ako na kasi maraming gagastusin. Ilang months pa lang ko po. Sabi ko, Sir, wala problema, sir. Akong bahala. Sige, bahala na kayo na mag-usap ni Colonel Eli, yung bata ko. Sige, sir. Kung titingnan ko, sir, kung magkano mariris natin kaya, sir. Sa ano, sir. Sige. Thank you kayo. Salamat, Herbert, ha. Pasensya na. Kasi alam mo na ilang months, medyo bago lang ako umupo ng Bucor Director. Yan po, Your Honor. So, yung sinabi mong binibigay mo kay Secretary De Lima, kasama na yun yung 3 milyong binibigay mo. Doon na yan. O iba? Iba po ito kang Secretary De Lima, 3 milyon. Yung 1 million, every concert ng big event, big concert ko is 1 million sa Bear in Can. Ito naman kang Bukayo ay kinukulikta ko rin sa mga side ko sa mga big time drug lords and big time inmates. 1.2 million po, buwan-buwan din po kay Director Bukayo. Ang tumatanggap po sa 1.2 million po, Your Honor, si Colonel Eli. Ang magbibigay po sa pera sa labas po, kung saan sila magkita sa McDonald's, Jollibee, ito po si Renanti Diaz, ang aking talent manager po, Your Honor. Nagkasundo kayo na magbebenta ka ng sabu. Paano ang detalye nitong kasunduan ninyong ito? Okay po. So, yung instruction po ni Sir Jonel na pundo para 2015 ni Secretary De Lima, 2016 election ang sabi niya sa akin, kung ilan ang kaya, yung membro ko, ang kaya lang po is 5 kilos per 2 weeks po. So, 10 kilos sa isang buwan po. Ang halaga po noon, ang bigyan ng presyo nila po ay 1.7 po. Binibigay ko po sa aking mga membro po.
at sila nang bahala doon. Yung pera po, pinapapasok doon sa mga dalaw papunta sa loob. At ito naman po ay kinukuha po ni Juniel Sanchez.